Ito ang sinabi ni Jokic patungkol kay Kyle Anderson mga idol pagkatapos ng Game 2. Kyle Anderson is a really smart player, just high IQ guy and he knows what to do on the floor. Bakit niya sinabi yon na high IQ guy daw siya? Subukan natin alamin ngayon. Good timing ang ginawa ni Anderson or ni slow-mo dito mga idol. Ayan nga siya at lugi talaga kay Jokic. Piling mga player lang siguro sa liga ngayon ang masasabi mo na pag pinoposehan ni Jokic makakamatch up sila na maayos. Pero si Anderson, lugi talaga. And ayun nga, maganda ang timing niya rito. Una ay inabsorb niya yung bunggo ni Jokic. Ayan. Tapos tinimingan niya yung sumunod na bunggo para makaagaw dito at ayun nga medyo nag-stumble si Joker. Hindi maaabot ni Anderson yan kung hindi tama ang timing niya na noong binabump siya ni Jokic. Solid din. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakakatulong to sa build up ng channel natin. Ito naman ay something na hindi pinoproblema ng Denver Nuggets sa huli nilang serye. Solid ang ginawa ni Anderson dito kasi lumalapit siya ngayon kay Edwards at nagmumukha tong parang ball screen talaga at ewan, baka siguro sa sobrang epektibo nga po ni Edwards ngayong playoffs, ganyan si Jokic na inaabangan siya instead of isipin kung nasaan yung tao niya. So yung mukhang ball screen na ito ni Anderson ay biglang naging flare screen pala para kay Towns. Either way ay pwedeng gamitin niya ng Minnesota at si Towns po ang nagbenepisyo sa screen na ito. Walang play-play yan. Ito, hindi naman siguro basketball IQ talaga. More on instincts na nga lang din. Tapos syempre, alam mo yung assignment mo. Napaswitch kasi si Anderson kay Jokic yan. And like we said, lugi nga talaga siya. At nung tumira na nga si Gordon, heto si Anderson na binabox out kagad si Jokic kahit malayo pa siya sa rim. Bakit? Kasi syempre pag bumagsak ang bola dyan, habit ni Jokic yung mga patapik-tapik at baka makuha pa niya yung offensive rebound. Dito dahil nga kay Anderson hindi na nga lang din tumalon si Joker. Unpredictable din kasi yung mga galawan nito ni Anderson like dito, ano ang una mong maiisip kung ganyan nga na nasa loob ka pero walang nakadikit sa'yo? Malamang kung ganito kakalaki, ilalapag mo na lang yung bola Pero guard instincts nga rin itong si Anderson, nakatingin sa kanya sina Jokic, MPJ, Gordon at Jackson. So mas pinili niya na ibigay na lang doon sa walang nakatingin at the moment. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Solido rin po yung understanding sa angles pati gulang nito ni Anderson. Medyo kakaiba nga ang parang approach ng Wolves dito sa kanilang depensa. Kasi noong dumaan si Jackson dyan sa screen nga po ni Jokic, itong si Anderson ay pinili na wag humarang kay Jackson at manatili po kay Joker. Ayan o. So syempre makaka-atake si Reggie dyan kasi nga walang humaharang sa kanya. Pero ayun, umanggulo si Anderson na kung ipapasa man kay Jokic yan, nakaharang talaga siya at kailangang ipalobo ang pasa para lang mapunta kay Joker. That's why umatake na lang din talaga si Reggie at ang ginawa ng Wolves itong si McDaniels po ang nag-aabang doon sa kanya. Hindi tuloy nakatira. At heto pa, may mga patagong tulak din po itong si Jokic mga idol and lagi naman din niya yung ginagawa. Katulad nga dito kay Anderson ngayon. So si Anderson hindi lang din nagpapagulang at hinawakan na lang din siya para hindi siya matulak. Pwedeng foul yon kay Anderson, pwede rin namang foul yon kay Jokic. Playoffs to, kaya hinayaan na lang silang dalawa. Since playmaker din talaga itong si Anderson mga idol, medyo hirap si Jokic na mag-switch dyan ng mabilisan. Tignan nyo, sa handoff niya kay Ant-Man, si Jokic hindi naman din nagsiswitch. Masyadong mabigat po ang pasahanin ni Joker sa opensa para maging perfect din siya sa pagdepensa. And yun din po yung inatake ng Wolves talaga. Sa give and go, kita nyo na hindi rin po nag-switch si Jokic at ayang assist yan kay Anderson. Mga little things lang din to mga idol, like ito ngang may magandang position si Jokic kontra kay Kat and probably follow up to sa kanya kung si Kat lang talaga yung nandito. Pero alam nga nilang mahilig tumapik-tapik si Jokic sa offensive rebound at ayan nga mga idol na tinapik din ni Anderson yan papalayo kay Jokic.
Point guard din talaga noong college itong si Anderson kahit na ganyan na siya kalaki at katangkad at 6'9", tapos mabagal pa rin siya. Pero very capable pa rin naman siya na magpatakbo ng opensa paminsan-minsan. Heto nga siya na yung nagbaba at ano po yung mananotice nyo rito? Si Jokic ay kasama si Alexander Walker sa corner, so imbes na mag-settle down po ang depensa ng Denver, pinush pa rin to ni slow-mo at may tendencies talaga si Jokic na hindi mag-challenge ng malala. Ganoon naman talaga siya and mabagal talaga siya, challenge niya pa rin to kahit papaano pero hindi siya umabot. Wala namang something na nakakawaw sa mga ginawa nito ni Anderson mga idol. Hindi rin naman siya nagsascore ng marami talaga. Hindi mo rin naman siya nakikitang nag-hustle ng malala tulad ng iba. Pero siya yung type of player na walang pinipilit, tamang fundamentals lang din talaga, tamang box out, tapek, push kung kaya, ganon. Kaya napansin din ni Jokic yung ginawa ni Anderson at pinuri din siya. Jack of all trades tong si Anderson, although hindi naman din siya shooter gaano. At solid po ang pinakita niyang production noong Game 2 with 6 points, 9 rebounds, 8 assists, 2 steals, tapos may isang block pa. Tignan natin kung magtutuloy-tuloy yan sa Game 3. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sa baba, plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.